Kamusta mga ka-DC? Happy weekend po sa lahat. Malapit na po tayo mag 13K subscribers. Thank you po ah. Pwede pong patulong sa comment section at mag-share ng videos para magtuloy-tuloy po ang paglago ng channel natin. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo. Salamat po ah. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpa-shoutout, nasa dulo po ng video. Palambing naman po na paki-like, comment, share, and subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Thunder ng Super Giant Robot ang sinampol ko. Tama yung iba. Ngayon, balik tayo sa K-drama na classic na rin. Dito tayo sa Korean actor na to. Siya naman ang isa-sample ko. Wala kayong magagawa. Ako masusunod dito. Dahil akong prinsipe. Natatandaan nyo ba? Medyo makulit ang karakter ko dito. Sa mga nakapanood nito, i-comment nyo nga kung sino siya at kung anong title ng K-drama na to. O bago natin simulan ng kwento, check muna natin ha. Nakapag-like, comment, share, and subscribe ka na po ba? Ayan. Sa blue up at black up, na-add at na-follow nyo na po ba ako? Nandyan po sa comment section ng link. Nakapin na po yan. Palambing naman po. Thank you mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng Bastos na Tanod. Hoy, tanda. Ano na naman ang kailangan nyo? Aga-aga may problema na naman ba kayo? May itatanong lang sana ako tungkol sa schedule ng paglilinis dito sa barangay. Uy, Ronnie. Kausapin mo naman ng maayos si Lola. Nagtatanong lang siya at wala namang ginagawa masama. Sus, araw-araw na lang nagtatanong ang matandang yan Ulyali na kasi. Pasensya na, iho. Gusto ko lang malaman kung anong araw ang paglilinis para makapaghanda ako. Maagang naka-duty sina Ronnie at Jano sa maliit na barangay outpost nang dumating si Lola Nympha. Hawak ng matanda ang isang lumang papel na may nakasulat na schedule. Subalit hindi niya ito mabasa ng maayos dahil malabo na ang kanyang paningin. Sa halip na tulungan siya agad, sinamantala yun ni Ronnie para kantsawan siya. Kinuha ni Jano ang papel at sinubukang ayusin ang usapan. Bigay mo sa akin, Lola. Titignan natin kung nakasulat dito ang schedule para hindi ka na mahirapan. Salamat, Jano. Kaya ako dumaan dito dahil hindi ko na talaga mabasa ng malinaw ang mga maliliit na letra. Kaya pala, sa edad mo, pati papel kailangan na may magbasa para sa'yo. Thunders na Uy, ano ka ba? Di naman nakakaya yun. Lahat tayo tatanda at darating din sa ganong sitwasyon. Ikaw talaga, Jano. Kahit simpleng biro, ginagawa mong lecture tungkol sa buhay, no? Ang sinasabi ko, piliin mo naman kung kanino mo ibinabato yung sinasabi mong biro. Hayaan mo na, Jano. Sanay na ako sa mga salita ni Ronnie. Oh, narinig mo? Sanay na pala siya Ibig sabihin, hindi na problema kung dagdagan ko pa. Di ba, tanda? Pero hindi ibig sabihin na sanay ako. Hindi na ako nasasaktan, iho. Saglit na natahimik si Jano sa sinabi ng matanda. Ngunit hindi naman nagbago ang mukha ni Ronnie. Sa halip, napangisi pa siya at itinuro ang papel na hawak ni Jano. Nang sabihin itong Sabado ang schedule, agad na tumango si Nympha at maingat na itinupi ang papel. Sabado? Sigurado ka matatanda mo yon, tanda? Baka pagdating ng araw na yun, kami pa rin ang hanapin mo. Isusulat ko sa kalendaryo para hindi ko makalimutan. Sana maalala mo rin kung saan ka nakatira, ha? Baka pati pag-uwi, kailangan ka pa naming ihatid. Uy, Ronnie, tama na. Nakuha na ni Lola ang kailangan niya Kaya hayaan mo na siya umuwi. Salamat, Jano. Uuwi na ako at baka may iba pa kayong inaasikaso. Sige, tanda. Ingat ka sa paglalakad. Huwag kang biglang matumba dyan at kami pa ang sisihin, ha? Uugod-ugod ka na kasi, pero mahilig ka pa rin gumala. Mag-iingat ako, Ronnie. Sana balang araw, matuto ka ring mag-ingat sa mga salitang sinasabi mo. Ako? Sus, wala akong kailangang baguhin. Masyado lang kayong seryoso sa mga biro ko.
Dahan-dahang umalis si Lola Nympha, dala ang bayong at papel na itinago niya sa bulsa. Sinundan siya ni Jano ng tingin bago bumalik sa outpost. Si Ronnie naman, nanatiling nakaupo. Tila walang bigat sa sinabi ng matanda. Para sa kanya, isa lamang yung karaniwang umaga kung saan muli niyang napaglaruan ng isang taong hindi naman lumalaban sa kanya. Pagsapit ng tanghali, mas dumami ang mga taong dumadaan sa kalsada malapit sa outpost. Habang nag-aayos si Jano ng mga gamit, may isang magandang babae na papalapit mula sa kabilang kanto. Napansin agad siya ni Ronnie at sinundan ng tingin habang palapit ito. Jano, tignan mo naman yun oh. Parang may pupuntahan siyang fashion show oh. Grabe, ang kinis. Kaya mo na, di naman natin kailangan pakialaman ng mga dumadaan dito. Sus, di naman masamang tumingin eh. Wow! Uy, Ronnie, yan ka na naman ha. Huwag mong bastusin yan. Ikaw talaga dyan, no? Di ka marunong sumabay sa biro, no? Tawagin ko nga para makita natin kung marunong siyang kumagat, ha? Alam mo na. Tinawag ni Ronnie ang babae. Huminto ito sandali at lumingon dahil akala nito may kailangan ng tanod. Nang makalapit siya, ngumiti muna ng bahagya bago nagsalita. May kailangan po ba kayo? Baka may maitutulong ako bago ako umalis. Wala naman. Nagtataka lang ako kung saan ka pupunta ng ganyan ang suot mo. Parang gusto mong lahat ng lalaki rito mapatingin sa'yo eh. Gusto mo ba ng atensyon? O sige, bibigyan kita. Total, mukhang masarap ka naman eh. Po, may pupuntahan lang po ako. Kung wala naman kayong kailangan, aalis na ako. Huwag kang magmadali. Bihira lang may dumaan dito na ganyan ang itsura eh. Kaya sayang kung hindi ka namin makausap. Ayan oh, kitang-kita yung cleavage mo oh. Sarap! Uy, Ronnie, sinabi niya nang aalis na eh. Huwag mo nang pigilan. Hindi naman bahagi ng trabaho natin ang mga abala ng mga residente. Tama na po. Hindi naman ako naghahanap ng kausap. Dumaan lang talaga ako para bumili sa kabilang tindahan. Saka, hindi ko po gusto yung mga sinasabi nyo. Suplada pala. Kala ko marunong ka makisama kapag pinapansin. Di ba yun naman ang gusto mo? Ang tignan ka ng mga lalaki? Kaya nga yan ang suot mo, di ba? Hindi po ako suplada. Hindi lang ako komportable sa paraan ng pakikipag-usap nyo. Komportable? Di sanayin mong sarili mo. Tanod ako rito. Kaya dapat marunong kang makisama sa akin. Uy, hindi ganun ang pagiging tanod. Hindi ibig sabihin na may uniforme ka, kailangan nilang tiisin ang lahat ng sinasabi mo. Malis ka na nga lang, bago pa kita lantangan dyan. Mabilis na naglakad ang babae. Ngunit halatang naging maingat na siya sa bawat hakbang. Hindi na siya lumingon. Si Jano naman, hindi agad nagsalita. Pinanood muna niyang makalayo ang babae bago niya hinarap si Ronnie. Kita mo, natakot sa iyo yung babae. Ano naman, hindi ko naman siya inawakan ah. Hanggang salita lang naman ako. Pero hindi kailangan may hawakan para matakot. Umasiwa ang isang tao, Ronnie. Nako, kaya nga hindi ako katulad mo. Bait mo sa lahat eh. Sus, aabusuhin ka ng mga yan. Wala namang nangaabuso sa akin. Mas masarap pa rin sa pakiramdam yung maraming taong umingiti sa'yo dahil maganda ang pakikitungo mo sa kanila. Di ikaw na mabait. Tumawa si Ronnie at muling umupo. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi sumabay si Jano habang si Ronnie nakatingin lamang sa kalsada na para bang naghihintay na naman ng susunod na taong maaari niyang asarin. Nang sumapit ang hapon, mas naging maingay ang paligid ng barangay dahil uwian na ng ilang estudyante. Nasa gilid ng kalsada ang ilang batang naglalaro gamit ang maliit na bola nang mapansin sila ni Ronnie mula sa outpost. Hoy, ilang beses ko na sinabi na bawal kayo maglaro dyan ah. Gusto nyo bang isa-isahin ko kayong pauwiin at paluin ha? Sandali lang po, Kuya Ronnie. Di naman po kami nakaharang sa daan eh. Sumasagot ka pa? Kapag sinabi kong bawal, bawal ah. Di ako nandito para makipag-usap sa mga batang matitigas ang ulo. Uy Ronnie, pwede mo namang sabihin na maayos eh. Ilipat lang natin sila sa lugar na hindi delikado. Sus, kaya lumalaki ang ulo ng mga batang to eh.
dahil may mga taong lagi nagtatanggol sa kanila tulad mo. Napaatras sa mga bata nang lumapit si Ronnie. Agad niyang kinuha ang bola at itinabi ito sa outpost. Nagkatinginan ng mga bata. Hindi alam kung susundin siya o susubukang bawiin ang gamit nila. Kuya, akin na po yung bola. Kung aalis na po ba kami, ibabalik niyo yan sa amin? Hindi ko alam. Baka kailangan ko itago para matuto kayong sumunod. Pero hindi naman po namin alam na bawal pala rito. Walang nagsabi sa amin. Sasagot ka pa? Kapag may nagsabi sa inyong bawal, dapat alam nyo agad. Hindi yung hihintayin nyo pang sigawan kayo. Alam nyo bang pwede ko kayong hulihin, ha? Ronnie, tama na. Hindi naman krimen ang paglalaro nila eh. Ibigay mo na lang ang bola sa kanila at papuntahin sila sa kabilang lugar. Kaya mo nga ako. Ako ang naka-duty. Kaya ako masusunod. Kuya, hindi na po kami maglalaro dito. Pwede na po ba namin kunin yung bola? Lumuhod ka nga at pulutin mo yung kalat sa tabi. Tignan natin kung marunong kang sumunod kapag inuutusan. Namumuo ang luha sa mata ng bata habang yumuko ito para pulutin ang ilang pirasong papel. Napansin yun ni Jano at agad siyang lumapit. Kinuha niya ang mga kalat at siya na ang nagligpit. Uy, tama na bata. Ako na rito. Umuwi na kayo at huwag na kayo maglaro sa gilid ng kalsada. Salamat po, Kuya Jano. Pasensya na po kung nakapaglaro kami rito. Huwag mo sanayin ang mga batang yan na ikaw ang laging sasalo sa kanila. Kapag nasanay sila may magtatanggol, lalo silang magiging pasaway. Ang pagtuturo sa mga bata, hindi kailangan may pananakot. Kung gusto mong sumunod sila, ipaliwanag mo kung bakit. Hindi ko kailangan ipaliwanag ang bawat utos ko ha. Tanod ako. Sila ang residente. Kaya dapat sumunod ang mga gusgusing batang yon. At dahil residente sila, hindi ibig sabihin na pwede mo silang tratuhin na parang wala silang karapatang magsalita. Mas mabuti na matakot sila sa akin kaysa baliwalay nila ako. Isa-isang umalis sa mga bata habang hawak ni Jano ang bola. Ibinilik niya yon bago tuluyang paalisin ang mga ito. Naiwan si Ronnie sa outpost na tila walang pagsisisi sa ginawa niya. Sa halip, inayos niya ang kanyang upuan at muling sinuot ng maayos ang uniforme. Di mo kailangan manakot para respetuhin ka, Ronnie. Tama na nga, di ko kailangan ng payo. Kapag natatakot sila, di siguradong susunod sila. Hindi na sumagot si Jano. Sa halip, pinanood niya mga batang papalayo. Hindi na niya sinubukan makipagtalo kay Ronnie. Alam niyang hindi na simpleng biro ang problema ng kaibigan niya. Bago matapos ang duty ni Ronnie at Jano, dumaan sila sa maliit na tindahan malapit sa outpost para bumili ng maiinom. Isang matabang tindera ang nagbabantay habang nag-aayos ng mga paninda sa estante. Hoy, may malamig ka bang soft drinks dyan? Yung walang asukal. Baka mahawa kami sa laki mo kapag maraming calories. Naku, kung bibili ka, sabihin mo na lang kung ano. Hindi yung kailangan mo pang isama ang katawan ko sa order mo. 2 malamig na tubig na lang ate. Pasensya ka na at hindi marunong pumili ng sasabihin tong kasama ko eh. Bakit ka humihingi ng pasensya? Totoo naman ah. Kita mo naman oh, halos hindi na siya magkasya sa likod ng tindahan. Hindi kita pinapakailan mo sa itsura mo, Ronnie. Sana matuto ka rin rumispeto kapag kinakausap mo ko. Kumuha ang tindera ng 2 bote ng tubig at nilapag yon sa harap nila. Kinuha agad ni Jano ang pera, subalit inunahan siya ni Ronnie at isinandal ang 2 braso sa counter. Hindi nagustuhan ng tindera ang ngisi nito, kaya umatras siya ng kaunti. Huwag kang ampikon, biro lang yun ah. Kaya siguro lalong tumataba dahil lagi kang galit. Ilang beses mo na akong ginaganyan. Hindi porket nagtitiis ako. Natutuwa ako sa mga sinasabi mo. Kung ayaw mong napapansin ang katawan mo, gumawa ka ng paraan. Hindi yung ibang taong pagbabawalan mo magsalita. Uy Ronnie, bumili tayo rito hindi para maghanap ka ng taong lalaitin. Bayaran na natin at umalis na tayo. Hayaan mo siya, Jano. Gusto kong malaman niya na hindi lahat ng tao habang buhay tatahimik sa pambabastos niya. Talaga? Baka nakakalimutan mong tanod ang kausap mo ha. Baka isang araw mapansin kong may mali pala sa tindahan mo. Naniniguro ka ba na takutin ako dahil sinagot kita? Wala akong ginagawang labag sa batas dito. Huwag mo idamay ang trabaho natin, Ronnie. Hindi ginagamit ang pagiging tanod para manindak ng taong ayaw sa biro mo.
Wala akong sinabing ipapasara ko to. Sabi ko lang, baka may makita akong mali. Bakit? Kinakabahan ba siya, ha? Hindi ako kinakabahan. Mas nakakaiya para sa'yo na kailangan mong gamitin ang posisyon mo dahil hindi mo matanggap na may sumasagot sa'yo. Napangisi si Ronnie ngunit hindi niya na ipinagpatuloy ang pagbabanta. Kinuha niya ang isang bote at binuksan yun habang si Jano ang nagbayad. Ilang residenteng bumibili rin ang nakatingin sa kanila. Ngunit walang gustong makisali sa pagtatalo. Sus, mataba ka na nga, madaldal ka pa. Mas mabuti ng madaldal kaysa masaya sa pangiinsulto ng ibang tao. Tara na, Ronnie. Tapos na ang duty natin at wala na magandang pupuntahan ng usapang to. O sige, baka kasi kapag nagtagal pa tayo rito, maubusan naman tayo ng pagkain dahil mauna niyang maubos lahat. Umalis ka na. Hindi nakakatuwa ang ugali mong yan, Ronnie. Tumawa lamang si Ronnie at tumalikod. Paglabas nila, napansin ni Jano si Lola Nympha sa kabilang bahagi ng kalsada. Hawak ng matanda ang bayong nito at nakatingin kay Ronnie. Narinig niya ang huling bahagi ng pagtatalo. Ronnie, nakita mo ba si Lola? Mukhang narinig na naman niya ang mga sinabi mo. Ano ngayon? Di naman siyang kausap ko Hindi umimik si Lola Nympha nang magtama ang kanilang mga mata. Umiling lamang siya bago nagpatuloy sa paglalakad. Si Ronnie naman, nauna nang bumalik sa outpost na parang walang nangyari. Para sa kanya, natapos lamang ang isang ordinaryong araw ng duty. Hindi niya nakikitang parami ng parami ang mga taong nasasaktan sa paraan ng kanyang pakikitungo. Ronnie, pare, may mga tao sa labas. Ayusin mo muna ang mga upuan habang inaasikaso ko tong duty log natin. Bakit ako? Mas bagay sa akin na nakaupo at nagbabantay lang. Kahit minsan lang, subukan mong gumawa ng trabaho ng hindi nangaasar ng ibang tao. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman kailangan maging mabait para lang magustuhan nila ako Ano ka ba naman? Ibig ko sabihin, magpakita ka naman ng respeto. Maraming tao sa barangay hall dahil may ilang residenteng may kailangang asikasuhin. Habang abala si Jano, isang baklang residente ang lumapit kay Ronnie. Maayos ang pananamit nito at may hawak na dokumentong kailangan nitong ipasa. Hindi pa man ito na ibibigay ang papel, napansin na agad ni Ronnie ang paraan ng pagkilos at pagsasalita nito. Hoy, saan pupunta? Baka maling pila ang pinasukan mo. Hindi ito beauty contest Nagtatanong lang ako kung saan ko ipapasa tong dokumento. Sinabi sa akin na dito raw sa outpost. Dito nga, pero bakit parang may sariling entrance ka? Lakas ng dating mo Kala mo ikaw may-ari ng barangay. Naku, kung may mali akong ginawa, sabihin mo na lang kung saan ako pupunta. Hindi naman kailangan yung ganyang pananalita. Aba, marunong sumagot Kala ko hanggang paglalakad at pag-iinarte ka lang. Hindi agad gumanti ang lalaki at nilapag niya ang dokumento sa mesa at tinuro yun kay Ronnie. Sa halip na kunin, sinulyapan lamang ito ng tanod at muling ngumisi. Hindi ako pumunta rito para makipag-away Gusto ko lang matapos ang kailangan kong gawin para makauwi na ako. Baka naman naghahanap ka lang ng titira sa'yo. Bastos mo naman. Hindi porket bakla ako, babasusin mo na ako ng ganito. Kung hindi mo alam ang sagot, pwede namang si Jano na lang ang tanungin ko. Ay, mas gusto mo pala si Jano. O sige, tawagin natin siya para may makausap ka mas bagay sa ugali mo. Sa kamalay mo, magustuhan ka niya at pagbigyan ka mamayang gabi. Alam na agad yun. Uy, Ronnie, tama na. Ano bang kailangan mo? Sabihin mo na sa akin at tutulungan kita para hindi ka na maghintay. Ipapasa ko sana tong dokumento, pero itong si Ronnie, puro kabastusan ang alam sabihin. Grabe naman siya. Biro lang naman yun, Jano Dali talagang ma-offend ng ibang tao ngayon. Ronnie, kung alam mo naman kung saan siya pupunta, sabihin mo na lang. Hindi mo kailangang asarin pa siya. Salamat. Yun lang naman ang hinihingi ko mula kanina. Hindi ko naman kayo inaabala. Sige na, Jano. Ikaw na mag-asikaso. Pero sa totoo lang, Ang sagwa niya. napailing si Jano at kinuha ang dokumento at tinuro sa lalaki kung saan niya yun dapat dalhin. Hindi na nakialam si Ronnie habang ginagawa yun.
Subalit halatang naiirita siya dahil hindi siya pinansin ng lalaki. Pagkatapos maibigay ang dokumento, nagpasalamat ang residente kay Jano at agad nang umalis. O, kita mo? Napapailing na lang talaga ako sa ugali mo eh. Ang lupit mo talaga sa iba. Ano ngayon? Di naman ako obligado na maging mabait sa lahat ah. Hindi naman pagiging mabait ang sinasabi ko. Huwag mo lang siyang insultuhin. Sus, ikaw na lang ang kumausap sa kanila kung gusto mo maging mabait sa buong barangay. Bahala ka nga. Pero hindi ko trabahong ayusin lahat ng ginagawa mong gulo, Ronnie ah. Nang sumunod na gabi, nag-iikot sina Ronnie at Jano sa isang eskinita malapit sa mga bahay nang mapansin nilang isang tomboy na papalapit. May dala itong maliit na flashlight at halatang pauwi na. Nang magkasalubong sila, agad na napansin ni Ronnie ang itsura nito. Hoy, tomboy! Saan ka galing? Gabi na. Baka naman may chika babes ka pang inano kaya ganyan na lang ang pawis mo. Pauwi na ako. Galing akong tindahan. At wala naman akong ginagawa masama. Ang pinagsasasabi mo. Hayaan mo na siya, Ronnie. Dumadaan lang naman siya at hindi natin kailangan pakialaman. Tignan mo nga dyan, no? Parang lalaki talaga kung manamit eh. Feeling may ano eh. May problema ka ba ron? Ganito talaga ako manamit. At wala akong inaapakang tao. Wala naman. Nakakatawa lang kasi parang mas matapang ka pa sa mga lalaking nakikita ko rito eh. Talaga. Saka wala kang karapatang bastusin ako ah. Tama na, Ronnie. Hindi naman kailangan pag-usapan ng katawan o pananamit niya eh. Ikaw talaga dyan, no? Kahit anong makita mo, kailangan mo ipagtanggol. Hayaan mo nga ako. Hindi niya ako kailangan ipagtanggol. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Aba, matapang ah. Sige nga. Siguro, nakatikim ka kanina, no? Kaya ganyan na lang ang tapang mo. Masarap ba? Bakit parang inis na inis ka, ha? Sino hindi maiinis? Hindi mo ako kilala. Pero kung ano-ano nang sinasabi mo. Pangit mo kasing tignan kaya nagsasabi lang ako ng totoo. Kala mo siguro lalaki ka dahil sa pananamit mo. Hoy, Ineng, gumising ka sa panaginip mo. Maghanap ka ng lalaki, nakikiliti sa pagkababae mo. Sumusobra ka na! Uy, tama na, Ronnie. Tigilan mo na nga yan. Di na nakakatuwa eh. Nasa kalsada ka at nakikita ka ng mga tao. Huwag mong isipin na pwede mong gawin kahit anong gusto mo. Umalis ka dyan. Hindi ikaw may-ari ng kalsadang ito ah. Kaya padaanin mo ako. Tanod ako rito. Alam ko kung anong dapat at hindi dapat ginagawa sa lugar na to. Uy, Ronnie. Wala naman siyang ginagawang paglabag eh. Hayaan mo na siyang dumaan. Saka, sobra na yung sinasabi mo. Kaya kayo naging mahina eh. Kapag may taong sumasagot, umaatras agad kayo. Hindi kayo inaanang hindi pakikipagtalo sa taong walang respeto. Huwag mo akong turuan. Sige, umalis ka ng peste ka. Aalis talaga ako. Pero hindi dahil natatakot ako sa'yo. Kundi dahil wala akong panahon sa taong katulad mo. Bastos ka. Tanod ka lang naman. Abat, Uy, Ronnie, tama na. Tama na. Halika na. Huwag mo na siyang habulin. Hindi na kita papatulan. Pero tandaan mo, hindi habang buhay, magtitiis sa mga taong binabastos mo. bumalik ka na lang kapag gusto mo magreklamo. Tignan natin kung ganun ka pa rin katapang kapag kailangan mo ng tulong ng tanod. Kung kailangan ko ng tulong, sa chairman ako pupunta. Hindi sa'yo. Walang kwentang bastos na tanod. Umalis ang babae ng diretso ang lakad at hindi na lumingon. Naiwan sina Ronnie at Jano sa kalsada. Ilang segundo bago muling nagsalita si Jano. Ikaw talaga. Di mo na kailangan pang gamitin ang pagiging tanod para iparamdam sa kanya na mas mataas ka. Bakit ba? May nakakainis sa mga ganun tao eh. Yun nga ang problema sa'yo eh. Yung mga taong wala namang ginagawang masama sa'yo, binabastos mo. Buti kung hindi ka nila papatulan. At anong gusto mong gawin ko? Magkunwaring mabait kahit hindi ko namang gusto ang tao? Ronnie, di mo kailangan magkunwari. Huwag mo lang bastusin ang mga tao. Paulit-ulit tayo, pare. Nang sumunod na araw, itinuloy ni na Ronnie at Jano ang pag-iikot sa kabilang bahagi ng barangay. Habang naglalakad sila, may matandang lalaking mabagal na tatawid sa kalsada. Napahinto si Ronnie nang makita nitong nahulog ang ilang gamit mula sa dala nitong supot. Oh, tanda, bilisan mo naman. Hindi ito lugar para sa mga mabagal maglakad. Sandali lang, iho. Nahulog kasi ang dala ko eh. Ako na pong pupulot. O, sige, Lolo.
Tumabi muna kayo para hindi kayo masagi ng mga dumadaan. Kaya hindi dapat lumalabas mag-isa ang matatanda eh. Kailangan patuloy ng ibang tao para ayusin ang kalat nila. Kaya ko pa naman, iho. Medyo mabagal lang talaga ako. Kung kaya mo, bakit parang bawat hakbang kailangan mong pag-isipan? Nakakaabala kayo sa mga dumadaan eh. Hindi na sumagot ang matanda. Yumuko ito para pulutin ng isang supot. Subalit nauna na si Jano at inabot yon sa kanya. Napansin niyang hindi maganda ang pagtanggap ni Ronnie sa simpleng pangyayari. Ayan po, kumpleto na. Dahan-dahan lang ko kayo sa pagtawid, Lolo ha. Salamat, iho. Mabuti at may marunong pa ring tumulong dito. Huwag mo siyang purihin ng sobra. Baka lumaki ang ulo niya eh. At isipin niyang siya na ang pinakamabait na tano dito. Wala naman akong masamang sinabi sa'yo, iho. Wala ka nga sinabi pero kung ako sa'yo, uuwi na lang ako. Kesa abala ka pa sa daan. Pakalat-kalat ka lang na matanda ka eh. Nako, ang sakit mo namang magsalita. Hindi ko naman ginustong mabagal ako. Darating din siguro ang araw na maiintindihan mo yun. Hindi ako aabot sa ganyang katanda na kailangan ko pa maghintay sa ibang tao para makatawid, ha? Ronnie, tama na. Tumulong na tayo at huwag nang palakihin ang simpleng nangyari. Ikaw talaga, Jano. Kapag may taong hindi kayang alagaan ng sarili, ikaw agad nang sumasalo. Hindi naman mahirap tumulong kung kaya mo eh. Mas mahirap yung nangiinsulto ka na nga, ipinagmamalaki mo pa. Di ko kailangan ng papuri dahil tumulong ako. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Eh kung trabaho lang ang tingin mo rito, bakit kailangan mo maliitin ang taong tinutulungan natin? Hindi agad sumagot si Ronnie. Sa halip, naglakad siya palayo at iniwan si Jano kasama ang matanda. Nang makatawid na ang lalaki, agad itong nagpasalamat bago magpatuloy sa sariling lakad. Huwag mong masamain ang kasama mo, iho. Baka hindi niya alam kung gaano kasakit ang mga salitang sinasabi niya. Matagal ko na siyang pinagsasabihan, pero parang wala siyang pakialam. Darating din ang araw na may magpapakita sa kanya ng ginawa niya sa ibang tao. Sana hindi na kailangan pang umabot dun, Lo. Nang makabalik si Jano kay Ronnie, nakasandal na ito sa isang poste at tila walang nangyari. Subalit hindi pa man sila nakakaalis, may isang babaeng residente na dumaan at napansin ang matandang tinulungan ni Jano. Oh, ayun na naman, Jano. Mukhang pati matatanda kailangan mong alagaan ngayon. At least may natulungan akong tao. Hindi naman ako nawalan dahil dun. Kaya hindi ka siniseryoso na ibang tao eh. Masyado kang madaling utuin. Mas gugustuhin ko maging ganun kaysa maging taong walang pakialam kung sino ang nasasaktan. Bahala ka. Hindi ko babaguhin ang ugali ko para lang masaya ng mga taong hindi naman importante sa akin. Nagpatuloy sila sa pag-iikot. Sa pagkakataong yon, hindi na sinagot ni Jano si Ronnie. Habang naglalakad, ilang beses niyang sinubukang kausapin ang kaibigan. Ngunit pinili na lamang niyang manahimik. Nakikita na niyang hindi na simpleng pagiging bastos ang ugali ni Ronnie. Unti-unti na nitong naaapektuhan ng paraan ng pakikitungo niya sa lahat ng tao. Pagsapit ng gabi, papauwi na sana sina Ronnie at Jano nang mapansin nila si Lola Nympha na naglalakad malapit sa barangay hall. May dala itong maliit na supot at mabagal na tinatahak ang kalsada. Lola Nympha, ihatid ka na lang namin hanggang kanto. Madilim na at mag-isa ka naglalakad. Salamat, Jano. Malapit lang naman ang bahay ko kaya kaya ko pa. Kaya mo pa? Kanina ka pa namin nakikitang mabagal maglakad eh. Bago ka makarating, umaga na. Hindi naman kailangan bilisan kung ligtas naman akong nakakarating. Yan ang problema sa matatanda eh. Kapag may nangyari sa inyo, ibang tao pa ang kailangan tumakbo para tumulong. Tignan mo. Ronnie, huwag mo nang dagdagan. Kung gusto ni Lola maglakad, hayaan mo. Sanay na ako sa mga sinasabi niya, Jano. Hayaan mo na siya. Narinig mo? Sanay na siya. Kaya wag mo na ako sermonan ha. Hindi dahil sanay ako.
Tama na ang ginagawa mo. Aba, marunong ka nang sumagot ngayon ah. Matagal na akong marunong sumagot. Pinipili ko lang na wag patulan ng mga salitang alam kong walang magandang maidudulot. Kaya pala lagi kang tahimik. Akala ko, wala ka nang alam sabihin, tanda eh. Ronnie, tama na. Di mo kailangan gawin lahat ng tao na kaaway mo. Sinabi ko na sa'yo pare, di ko kailangan ng payo. Hindi na sumagot si Nympha. Tumingin lamang siya kay Jano at nagpasalamat bago ipagpatuloy ang paglalakad. Hindi siya sinundan ni Ronnie. Sa halip, tumaliko dito at naglakad pabalik sa outpost kasama si Jano. Di ko na alam kung paano ka kakausapin, pre. Di wag mo na akong kausapin tungkol dyan. Pagod na rin ako sa paulit-ulit mong pagsaway eh. Hindi naman ako nakikipagtalo. Gusto ko lang maintindihan mo na may mga taong nasasaktan sa ginagawa mo. Kung gusto lang nilang hindi masaktan, wag nilang dibdibin ang sinasabi ko, yun lang yun. Pero hindi ganun kadali yun eh. Ako nga na kaibigan mo, binabastos mo na rin lagi. Hindi na sumagot si Ronnie. Nagpatuloy silang maglakad hanggang makarating sa outpost. Nang makauwi si Jano, naiwan si Ronnie saglit upang patayin ang ilaw at ayusin ang mga gamit. Wala pa rin siyang pagsisisi sa lahat ng ginawa niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng barangay, nakauwi na si Lola Nympha. Inilapag niya ang bayong sa mesa at saglit na naupo. Hindi niya ipinakita sa sino man ang bigat ng mga salitang matagal niya nang tinitiis. Excuse me po, baka pwede niyo po akong tulungan. Hinahanap ko po kasi ang bahay ng lola ko. Oh, miss, sino po ang lola nyo? Baka alam namin kung saan siya nakatira. Si Lola Nympha po. Dito raw po malapit sa barangay hall. Ah, alam ko kung saan yung bahay ni Lola Nympha. Malapit lang ang bahay niya. Diretso ka sa kanto tapos kanan. Lola Nympha? Apo ka ba talaga niya? Bakit ngayon lang kita nakitang pumunta rito? Kararating lamang ni Annabel sa barangay. Bitbit niya ang maliit na bag habang naglalakad sa kalsadang hindi niya kabisado. Balak sana niyang sorpresahin ng kanyang lola dahil matagal na silang hindi nagkikita. Nang makita niya ang dalawang tanod na naka-duty, agad siyang lumapit para magtanong. Maayos ang sagot ng isa. Ngunit hindi pa man siya nakakaalis, nakialam na ang kasama nito. Opo, apo niya po ako. Magbabakasyon lang sana ako sa kanya kaya ngayon po ako pumunta. Kaso hindi ko na po matandaan ang bahay ni Lola eh. Kasi maliit pa po ako nung huli kong punta dito. Magbabakasyon? Mag-isa kang pumunta rito? Hindi ka ba naturoang wag basta pumunta sa lugar na hindi ka pamilyar? Gandang babae mo pa naman. Makinis saka sobrang puti. Nakakapanlaki ng matang ganda mo. Po, pero sinabihan naman po ako ni Lola kung saan pupunta. Hindi lang po talaga ako pamilyar sa mga daan dito ngayon. Ronnie, huwag ka naman ganun sa kanya. Miss, sundin mo lang yung sinabi ko. Pagdating mo sa kanto, kanan ka at makikita mo na ang bahay niya. Sigurado ka bang daan lang ang ipapaturo mo? Baka naman gusto mong turuan kita kung saan ang daan sa langit, ha? Naku, wala naman pong ganyanan, kuya. Anong ganyanan? Nailang ka ba? Ayaw mo bang daling kita sa langit? Ronnie, tama na huy. Nakuha na niya yung direksyon. Hayaan mo na siyang pumunta sa bahay ni Lola Nympha. Di mo ba nakikita na natatakot na siya sa'yo? Kuya, kung wala na po kayong kailangan, aalis na po ako. Baka naghihintay na sa akin ng lola ko. Ops, huwag ka magmadali. Di pa tayo tapos eh. Aalis ka na agad. Saka bakit parang ayaw mong tumingin sa akin habang nagsasalita ako? Hindi po ako sanay makipag-usap ng ganun. Kaya paalisin niyo na po ako. Umalis po kayo sa harap ko, pakiusap. Ganon? Paano? Tanod ako rito. Hindi kita inaaway ha, pero kung kinakausap kita, dapat marunong kang sumagot ha? Dapat alam mo rin kung anong sagot ang gusto kong marinig. Ronnie, hindi mo siya kailangan harangan. Kita mong gusto niya nang umalis eh. Ikaw na naman, simula kanina pakialam ka ng pakialam sa akin. Pakiusap po. Wala naman po akong ginagawang masama. Ang gusto ko lang pong makapunta sa lola ko. Di pwede.
Kailangan magsawa muna ang mga mata ko sa'yo. Patingin nga ako. Kuya, tama na po. Ronnie, ano ba? Labag na yung ginagawa mo, sumusobra ka na! Napaatras si Annabel ng bahagya. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw siyang payagang umalis ni Ronnie gayong wala naman siyang ginagawang masama. Sa halip na makipagtalo pa, napatingin siya kay Jano. Umaasang tutulungan siya nitong makaalis. Subalit bago pa makalapit si Jano, muli na namang humarang si Ronnie sa kanyang daraanan. Kuya, pakiusap. Hayaan niyo na po ako umalis. Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Dami mong dahilan. Parang hindi ka pa sanay ah. Kung taga-syudad ka, siguradong sanay ka na sa sinasabi ko. Ronnie, malinaw naman na ayaw niya makipag-usap sa'yo eh. Hayaan mo na siya. Di ikaw ang kausap ko. Kung gusto niyang umalis, sabihin niya na maayos at wag yung parang tumatakbo sa akin. Sinasabi ko na pong aalis na ako. Gusto ko lang pong makarating sa lola ko ng maayos. Nakatayo si Ronnie sa harap ni Annabel at hindi pa rin umaalis sa daraanan nito. Mas lalo itong kinabahan dahil sa halip na umatras ang tanod, patuloy pa itong lumalapit. Hindi niya kabisado ang lugar at wala siyang ibang kakilala roon bukod sa lola niyang hinihintay siya. Oh, bakit ka nanginginig? Wala naman akong ginagawa sa iyo ah. Tinitingnan ko lang ang makinis mong balat. Natatakot po ako dahil ayaw niyo akong paalisin. Natatakot agad? Ang arte mo naman. Siguradong marami na nakahawak sa'yo, kaya hindi bagay sa'yo matakot. Ronnie, pag hindi ka pa tumigil, Huwag ka sabi makialam eh. Hayaan mo lang ako. Ako nang bahala rito. Napatingin si Jano kay Ronnie. Sa unang pagkakataon, hindi na simpleng pagsaway ang kailangan niya. Kita niyang natatakot na si Annabel at hindi na sapat ang pagsasabi niyang tumigil ang kaibigan. Lumapit siya upang pumagitna sa dalawa. Annabel, pumunta ka na. Ako nang kakausap sa kanya. Salamat po. Huwag kang aalis. Hindi pa tayo tapos. Ronnie, tama na. Kung hindi mo siya hayaang umalis, ako mismo magsasabi sa chairman tungkol dito. Sige ka. Nagbabanta ka na ngayon? Dahil lang sa isang babae? Hindi ito tungkol sa babae. Mali na ang ginagawa mo eh, at alam mo yun. Wala akong pakialam kung magsumbong ka. Ako naka-duty ngayon kaya kikilatisin ko muna ang babaeng yan. Subukan mong tumakbo at tingnan natin kung saan ka makakarating. Napatingin si Annabel kay Ronnie. Nang marinig niya ang huling sinabi nito, tuluyan siyang nataranta. Hindi na siya nag-isip kung saan siya pupunta. Ang mahalaga lamang sa kanya, makalayo na sa tanod. Bigla siyang tumakbo palayo sa kanto. Miss, sandali! Huwag kang tumakbo sa kalsada! Ronnie, kita mong ginawa mo? Takot na siya oh. Wala akong ginawa. Siya ang biglang tumakbo eh. Tinatakot mo kasi siya, kaya bigla na lang siyang tumakbo. Hindi na sumagot si Ronnie. Sa halip, pinanood niya si Annabel na mabilis na tumakbo palayo. Hindi niya pa rin iniisip na may masamang mangyayari. Para sa kanya, isa lamang yung babaeng nagpapanggap na inosente pagdating sa mga lalaki. Samantala, patuloy na tumatakbo si Annabel habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na niya napansin ang mga sasakyang dumaraan sa kalsada. Sa sobrang pagmamadali niyang makalayo, hindi niya nakita ang isang motorsiklong papalapit mula sa kabilang direksyon. Uy! Diyos ko! May motorsiklo! Baka hindi siya makita ng driver! Miss, lumabi ka! Huwag kang tatawid! Isang malakas na preno ang narinig nila bago tuluyang bumangga ang motorsiklo kay Annabel. Kita ni Ronnie at Jano kung paano tumilapo ng dalaga sa gilid ng kalsada. Bumagsak ito ng walang malay habang napahinto naman ang motorsiklo ilang metro ang layo. Agad na tumakbo ang dalawang tanod papunta sa kanya. Miss, naririnig mo ba ako? Huwag kang gagalaw! Tutulungan ka namin! Ronnie, may dugo sa ulo niya! Tumawag ka agad ng ambulansya! Ay, bakit kasi nagdrama pa eh? Hindi gumagalaw si Annabel. Bahagya lamang na gumalaw ang kanyang mga daliri bago muling bumagsak ang kamay niya sa kalsada. Lumapit ang ilang residente matapos marinig ang malakas na banggaan. Subalit pinakiusapan sila ni Jano na huwag paligiran ng dalaga. Si Ronnie naman, nakatayo ilang hakbang mula kay Annabel at napapailing.
Jano, nakita mo naman. Hindi ko naman siya tinulak o sinaktan ha. Alam ko, pero nakita ko rin kung paano mo siya tinakot bago siya tumakbo. Hindi ko akalaing tatakbo siya papunta sa kalsada. Yun ang dahilan kung bakit sinabi kong tigilan mo na. Natakot siya sa'yo. Ay, bahala ka nga. Wala naman akong kasalanan eh. Siyang tumakbo, hindi ako. Pero ayaw niya makipag-usap sa'yo. Yun ang hindi mo pinakinggan. Eh anong gagawin natin ngayon? Hindi naman natin siya pwedeng iwan dito. Hindi natin siya iiwan. Hintayin natin ang ambulansya at sasamahan natin siya sa ospital. Eh, paano kung malala nangyari sa kanya? Hindi natin alam. Huwag kang manghula. Hintayin natin ang doktor. Ilang minuto ang lumipas bago dumating ang ambulansya. Agad na nilapitan ng mga paramedic si Annabel at maingat siyang inilagay sa stretcher. Nanatili si Jano sa tabi habang isinasakay siya sa loob ng ambulansya. Jano, ikaw na ang sumama sa ospital. Ako ang pupunta kay Nympha para sabihin ang nangyari. Sige, pero sabihin mo na maayos ha. Apo niya yun at baka magulat siya kapag nalaman niya na aksidente. Ang dami mo naman sinabi. Sasabihin ko lang naman na naaksidente ang apo niya. Umalis si Jano kasama ng ambulansya habang naiwan si Ronnie sa kalsada. Hindi ito sumama sa ospital. Sa halip, dumiretso nga siya sa bahay ni Lola Nympha para ibalita ang nangyari. Habang naglalakad, wala pa rin siyang pagsisisi. Sa isip niya, hindi niya kasalanang natakot si Annabel at tumakbo ito nang hindi tumitingin sa kalsada. Pagdating niya sa bahay, agad na lumabas si Lola Nympha nang makita ang tanod. Ronnie, bakit ka narito? May sasabihin ako sa iyo, tanda. Dumating pa lang apo mo ngayon. Ang apo ko, si Annabel. Dumating na siya. Nasaan siya? Nasa ospital. Na-aksidente. Ano? Ano nangyari kay Annabel? Diyos ko! Tumakbo siya kanina eh. Natakot sa akin tapos hindi niya napansin yung motorsiklo. Anong sabi mo? Ikaw ang kasama niya bago siya tumakbo? Oo, pinagsabihan ko lang naman siya dahil hindi siya marunong makinig. Anong sinabi mo sa apo ko? Ha, Ronnie? Wala naman. Sinabihan ko lang na huwag akong bastusin at huwag siyang umasta na parang kung sino. Anong sinasabi mong bastos ang apo ko? Baka ikaw ang pumastos sa kanya. Bakit naman niya kailangan tumakbo kung pinagsasabihan mo lang siya? Hindi ko alam. Masyado siya natakot eh. Hindi ko naman siya inawakan. Kaya huwag niyo akong sisihin. Nasaan siya ngayon? Dinala sa ospital. Si Jano ang sumama. Ako na ang nagpunta rito para sabihan kayo. Diyos ko, ang apo ko. Malala ba ang lagay niya? Hindi ko nga alam. Hindi naman ako sumama eh. Basta nakita kong tinamaan siya ng motorsiklo. Saang ospital siya dinala? Sabihin mo at pupuntahan ko siya. Sa pinakamalapit na ospital. Doon ka na pumunta kung gusto mo makita siya. Pwede mo ba akong samahan? Bakit pa? Hindi ko naman siya pamilya eh. Ikaw ang lola niya. Kaya ikaw lang dapat pumunta. Napahawak si Lola Nympha sa dibdib habang pinoproseso ang narinig. Ilang oras lamang sana ang hinihintay niya para makasama ang apo na matagal niyang hindi nakita. Hindi niya alam na dumating na pala si Annabel at ngayon, nasa ospital ito dahil sa nangyari bago pa man sila nagkita. Sa kabilang banda, si Ronnie, na natiling walang pagsisisi at tila wala pa ring nakikitang mali sa ginawa niya. Pagdating ni Lola Nympha sa ospital, Jano, nasaan si Annabel? Sabihin mo sa akin ang totoo. Gano'ng kalala ang nangyari sa apo ko? Nasa loob po siya, Lola. Sinabi ng doktor na maluba ang tama niya at kailangan siyang bantayan. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi ko man lang alam na dumating na pala siya rito. Sinubukan naming tulungan siya pagkatapos ng aksidente. Ako ang sumama sa ambulansya dahil naiwan si Ronnie para puntahan ka. Hindi niya sinabi kung gaano kalala ang kalagayan ni Annabel. Hindi ko alam kung anong sinabi niya sa'yo. Pero nakita namin mismo kung paano siya tumakbo bago siya mabangga. Sabihin mo sa akin ang nangyari mula sa simula. Ayokong may tinatago sa akin tungkol sa apo ko. hindi agad nakasagot si Jano.
Nakita niyang nanginginig ang kamay ni Lola Nympha habang hawak ang kanyang bag. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang buong nangyari. Kahit alam niyang lalo lang itong masasaktan. Sa halip na pag-aangin ng kwento, sinabi niya kung paano hinarangan ni Ronnie si Annabel at ilang beses itong pinipigilang umalis habang binabastos. Nagtanong lang si Annabel kung saan ang bahay mo. Sinabi ko sa kanyang daan pero hindi siya pinayagang umalis ni Ronnie. Bakit naman niya pipigilan ang apo ko? Wala namang ginawang masama si Annabel. Hindi ko rin alam kung bakit niya ipinipilit. Sinabihan na siyang ayaw nang makipag-usap ni Annabel pero hindi siya tumigil. Kilala niyo naman si Ronnie. Masyado yung bastos. Ano pa ang sinabi ni Ronnie? Sinabi niyang wag umalis si Annabel habang kinakausap niya to. Nung sabihin ni Annabel na natatakot siya, hindi pa rin tumigil. Sinabi ni Ronnie na subukan niyang tumakbo. Tumakbo nga si Annabel at dun siya hindi napansin ng motorsiklo. Diyos ko! Sinubukan kong pigilan siya pero huli na eh. Nakita naming dalawa ang pagkakabangga. Ang apo ko! Annabel! Lola, sabi ng doktor, nasa koma siya at kailangan natin maghintay. Hindi ko alam na ngayon pala ang dating niya. Ilang araw ko siyang iniintay. Tapos ganito pala ang mangyayari sa kanya. Lola, hindi mo kasalanan na nangyari. Hindi mo naman alam na nandito na siya eh. Ang iniisip ko, bakit kailangang mangyari ito sa apo ko? Hindi ko rin po alam. Pero gusto kong malaman mo na sinubukan kong pigilan si Ronnie. Alam kong hindi mo ginusto nangyari. Narinig ko naman sa iyo ang buong kwento. Lola, kailangan mo maging matatag. Hindi pa tapos ang laban ni Annabel. Baka magising pa siya. Maghihintay ako sa tabi niya. Hindi ako aalis hanggat hindi ko naririnig na ligtas na siya. Kinabukasan, mananatili si Lola Nympha sa ospital habang patuloy na inoobserbahan ng mga doktor si Annabel. Hindi pa rin nagigising ang dalaga at nananatiling malubha ang kanyang kalagayan. Samantala, babalik si Ronnie sa kanyang karaniwang buhay na para bang walang nangyari. Hindi pa rin niya iniisip ang pananagutan niya at ipinagmamalaki pa niyang hindi siya natakot kahit na aksidente ang dalagang pinagsalitaan niya. Subalit habang nakaupo si Lola Nympha sa tabi ng apo niyang walang malay, tuluyan ang magbabago ang kanyang pakikitungo kay Ronnie. Matagal niyang tiniis ang pambabastos ng tanod. Subalit ibang nangyari kay Annabel. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang manahimik. Hindi niya alam kung paano niya gagantihan si Ronnie. Subalit alam niyang hindi niya hahayaang matapos ang lahat nang walang kapalit. Lumipas ang ilang araw, bumalik si Ronnie sa barangay outpost kahit hindi pa rin malinaw ang kalagayan ni Annabel. Para sa kanya, wala siyang kailangang ikabahala. Nakaupo siya habang naglilibang sa cellphone nang bigla siyang napakamot sa kanang tenga. Jano, kati ng tenga ko. Parang may gumagapang sa loob. Baka may pumasok lang na insekto. Huwag mong tusukin gamit ang kung ano-ano. Di ito ordinaryong kati. Kanina pa ako kumakamot pero lalo pang lumalala. Magpatingin ka kung hindi mawala. Baka may problema sa loob ng tenga mo. Ilang minuto pang lumipas at hindi na mapakali si Ronnie. Paulit-ulit niyang kinakamot ang magkabilang tenga habang napapangiwi sa inis. Hindi niya alam kung bakit biglang ganun katindi ang pangangati. Nang makaramdam siya ng kakaibang gumagalaw sa loob, agad niyang ipinasok ang daliri sa tenga. Aray, parang may gumagalaw talaga rito eh. Sabi ko sa iyo huwag mong galawin. Baka lalo mong masaktan ang tenga mo. Sandali. May nakuha yata ako. Oh, ano nakuha mo? Teka, hindi ko alam eh. Parang maliit na bagay. Teka, ano ba to? Tinignan ni Jano ang nasa daliri ni Ronnie. Sa unang tingin, parang maliit na puting hibla lamang yun. Ngunit nang gumalaw ito, napaatras siya. May maliliit na uod na gumagapang sa daliri ni Ronnie.
Ilang segundo silang parehong nakatingin dito bago muling napakamot si Ronnie sa kabilang tenga. Uod ba talaga yan? Mukhang oo. Huwag mo na ilagay ulit ang daliri mo sa tenga. Paano naman nagkaroon ng uod sa loob ng tenga ko? Baka may pumasok na insekto habang natutulog ako. Di ko alam, pero hindi normal yan. Magpatingin ka agad. Hindi ako pupunta sa ospital dahil lang sa maliit na uod na to. Kaya ko tong linisin. Ronnie, di mo alam kung saan galing yan. Pwedeng may infection o kung ano pa. Huwag ka nga oy. Ilang maliit na uod lang naman yan eh. Kung ganun, bakit nanginginig ang kamay mo habang tinatanggal mo? Dahil sobrang kati. Muling kinamot ni Ronnie ang kanyang tenga. Sa pagkakataong yon, dalawa pang maliliit na uod ang lumabas at gumapang sa kanyang daliri. Napamura siya at agad na ipinunas ang kamay sa pantalon. Buisit, tumadami yata. Kaya nga sinasabi ko magpatingin ka. Hindi na yan simpleng kati. Baka may naiwan lang sa loob. Mamaya mawawala rin to. Di mo kailangan hintayin na lumala bago ka kumilos. Mamaya na, may duty pa eh. Tumayo si Ronnie at naglakad palabas ng outpost. Subalit ilang hakbang pa lamang, muli niyang kinamot ang magkabilang tenga. Hindi niya napansin na may ilang maliliit na uod na nahulog sa sahig. Sa halip na matakot, inis pa rin ang nangibabaw kay Ronnie. Hindi niya alam na ang pangangating yun ang simula ng mas matinding paghihirap na naghihintay sa kanya. Pagsapit ng tanghali, hindi na nawala ang pangangati sa magkabilang tenga ni Ronnie. Kahit ilang beses niya itong nilinis, may lumalabas pa ring maliliit na uod. Sa halip na magpatingin, pinilit pa rin niyang mag-duty. Nang may residenteng dumaan sa outpost, hindi pa rin nawala ang dati niyang ugali. Hoy, Saan pupunta? Huwag kang dadaan dito na parang ikaw may-ari ng kalsada ha. Uy, yan ka na naman Ronnie. Hayaan mo na. Di naman siya gumagawa ng problema eh. Napatigil si Ronnie nang biglang sumakit ang kanyang kanang tenga. Napahawak siya rito at napapikit. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita bago muling bumalik ang pangangati. Inakala niyang lilipas din yun, ngunit may bago siyang naramdaman. Aray! Para may tumutusok sa loob! Oh, yan na naman. Sabi ko sa'yo pre, magpatingin ka na eh. Dali lang! Para may kumikirot hanggang ulo ko! Ronnie, hindi na normal yan. Kanina pa lumalabas ang mga uod eh. Tama na nga! Huwag mo akong takutin! Kaya ko pa naman eh! Ano ka ba? Di kita tinatakot. Nakikita ko mismo ang nangyayari sa'yo. Hayaan mo na! Baka dahil lang sa kakakamot ko. Lilipas din to. Hindi pa natatapos ang usapan nang biglang mawala ng balanse si Ronnie. Napahawak siya sa poste at napapikit. Pakiramdam niya, umiikot ang paligid. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ilang segundo siyang hindi makatingin ng maayos. Bakit parang umiikot ang buong paligid? Huh? Nahihilo ka? Oo, sandali lang. Teka, Umupo ka muna. Baka matumba ka. kaya ko. Huwag mo kong tratuhin para matanda. Pare, hindi kita tinatratong matanda. Ayoko makita kang bumagsak dito. Wala akong pakialam. Mas nakakainis yung tenga ko kaysa sa hilo. Muli siyang umupo. Habang nakayuko, napansin niyang may kakaibang likido na lumalabas mula sa kanang tenga niya nang hawakan niya yon. Pinunasan niya yon gamit ang tissue. Ngunit nang tignan niya, may bahid itong maitim na kulay. Jano, tignan mo nga ito. Ano yan? May lumabas na likidong itim. Huh? Oo nga no. Ano, gusto mong dali na kita sa health center? Hindi, ayaw makita ako doon na parang may sakit. Ano ka ba? Mas gugustuhin mo magtiis kaysa magpatingin? Oo, baka isipin ng iba na mahina ako eh. Ronnie, hindi pagiging mahina ang pagpapagamot. Huwag mo na nga ipilit. Tapos na ang usapan. Kaya ko pa. Ilang minuto lamang ang lumipas nang muling may dumaan na residente. Napansin itong napapangiwi si Ronnie habang hawak ang tenga. Ngunit bago pa ito makapagtanong, inunahan na siya ng tanod. Hoy, anong tinitingin-tingin mo ha? Wala naman. Napansin ko lang na parang masama ang pakiramdam mo. Masama ang pakiramdam ko dahil sa mga taong pakilamero. Umalis ka na!
Umalis ang residente. Napailing si Jano ngunit bago pa siya makapagsalita, muling napahawak si Ronnie sa ulo. Mas matindi na ang hilo at sakit kaysa kanina. Ilang segundo siyang nakayuko habang pilit na pinipigilan ang pagsusuka. Ronnie, kailangan mo nang magpatingin ngayon pare. Mamaya, di ako alis dito habang may duty ako. Hindi mo na kaya mag-duty na maayos pre. Subalit kahit pilit niyang itanggi, nagsisimula nang makita ni Ronnie na hindi na simpleng pangangati ang problema niya. Habang tumatagal, mas madalas gumapang ang mga uod palabas ng kanyang tenga at mas mahirap niyang kontrolin ang sakit at hilo. Pagsapit ng hapon, lalo pang lumala ang kalagayan ni Ronnie. Hindi na lamang pangangati at pananakit ng tenga ang nararamdaman niya. Paminsan-minsan, may maliliit na uod na lumalabas sa magkabilang tenga. At kahit anong paglilinis niya, ganun pa rin. Jano, bakit hindi nauubos? Kanina pa ako naglilinis pero may lumalabas pa rin. Kaya nga kailangan mo na magpatingin. Hindi na sapat ang paglilinis mo gamit ang tissue. Di ako pupunta sa doktor. Baka pagalitan lang ako dahil pinabayaan ko. Mas okay na yun na pagalitan kesa lalo pang lumalaya nangyayari sa tenga mo. Muling kinamot ni Ronnie ang kaliwang tenga. Pag-alis ng kanyang kamay, may 3 maliliit na uod na gumagapang sa kanyang mga daliri. Napamura siya at mabilis na ipinahid ang kamay sa tissue. Subalit bago pa niya maitapon yon, may isang residente na dumaan at biglang napahinto ngunit tinignan ito ng masama ni Ronnie. Umalis ang residente, subalit hindi na maitago ni Ronnie ang sakit. Bigla siyang napahawak sa magkabilang tenga at napayuko. Pakiramdam niya, may gumagalaw sa loob nito ng sabay-sabay. Maya-maya, may narinig siyang mahinang ugong na tila nang gagaling mismo sa kanyang ulo. Jano, naririnig mo ba yon? Ang ano? Parang may ugong. Para bang may humuhuni sa loob ng tenga ko. Wala ako naririnig. Baka ikaw lang ang nakakarinig dahil sa kondisyon ng tenga mo. Hindi ito simpleng ugong eh. Parang may mga bagay na gumagalaw sa loob. Uy Ronnie, tama na. Pupunta tayo sa health center ngayon. Hindi ako aalis dito. Tignan mo ang sarili mo. Hindi ka na nga makatayo na maayos oh. Kaya ko pang tumayo. Huwag mo na lang akong pilitin. Sinubukan ni Ronnie na tumayo ngunit agad siyang napahawak sa mesa. Ilang segundo siyang nakapikit dahil sa matinding hilo. Nang imulat niya mga mata, napansin niyang may dugo na ang tissue na ipinampunas niya sa tenga. Jano, may dugo. Ay naku naman, posibleng malala na yan. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mo magpatingin. Hindi na pwedeng sabihin mong kaya mo. Nakikita kong hindi mo na talaga kaya eh. Hindi na nakasagot si Ronnie. Napaupo siya at napahawak sa magkabilang tenga habang patuloy na kumikirot at kumakati ang mga ito. Sa sobrang kati, halos mapunit na niya ang balat sa paligid nito sa kakakamot. Nang alisin niya ang kamay, may ilang maliliit na uod na muling gumapang sa kanyang palad. Baka hindi na sila uod. Baka may iba pang nangyayari sa loob. Kaya nga kailangan na nating malaman, pre. Ayoko makita nila akong ganito. Uy, ang tigas ng ulo mo talaga eh. Mas importante ang kalagayan mo kaysa sa sasabihin ng ibang tao. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko. Natatakot ka na pero ayaw mo lang aminin. Hindi sumagot si Ronnie. Hindi niya itinanggi ang sinabi ni Jano. Subalit bago pa sila makaalis, may napansin siyang kakaiba. Kahit malakas ang pagkakasabi ni Jano, tila hindi niya agad narinig ang huling sinabi nito. Pinilit niyang huwag pansinin yun ngunit ilang beses pa siyang tinawag ng kaibigan bago siya nakasagot. Jano, may naamoy ka ba? Parang may kakaibang amoy dito. Oo nga, kanina ko pa napapansin. Kala ko nga may basura lang sa labas eh. Parang kahit saan ako pumunta naamoy ko eh. Nakakasuka tuloy. Nadadagdagan ng sama ng pakiramdam ko. Sandali, bakit parang sumusunod yung amoy? Ha? Anong ibig mo sabihin? Kanina sa labas naamoy ko. Pagpasok natin dito, naamoy ko pa rin.
Baka may nabubulok lang sa paligid. Tignan muna natin. Baka may nakalimutang basura o namatay na daga. Hinahanap nila ang pinagmumula ng amoy. Ngunit wala silang makita. Pagkaraan ng ilang minuto, napansin ni Jano na mas lumalakas ang amoy habang lumalapit siya kay Ronnie. Napapangiwi pa rin ito sa sakit at kati ng tenga. Ronnie, huwag kang magagalit ah. Pero parang sa'yo nang gagaling yung amoy eh. Ano? Sa akin? Huwag kang magbiro ng ganyan pare. Hindi ako nagbibiro. Lumalakas yung amoy kapag lumalapit ako sa'yo. Hindi pwede. Naligo ako kanina. Hindi na yata damit ang problema. Parang sa katawan mo mismo nang gagaling. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nakakainsulto ka. Baka may nabubulok lang sa kanal dito. Ilang minuto pa, nasa loob sila ng maliit na bahay ni Ronnie matapos niyang hindi nakayaning manatili sa outpost. Ilang oras na niyang tinatakpan ng ilong dahil sa sarili niyang amoy. Kahit maligo at magpalit ng damit, bumabalik pa rin ang mabahong amoy. Mas lalo itong lumakas habang tumatagal. Muling napahawak si Ronnie sa kanyang tenga. May matinding sakit na kumakalat hanggang panga at ulo. Nang alisin niya ang kamay, may ilang maliliit na uod na nakadikit sa kanyang mga daliri. Huwag mo nang galawin. Baka lalo mo lang masaktan ang loob ng tenga mo kapag patuloy mong kinalkal yan. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Parang may gumagalaw at kumakain sa loob. Kaya kailangan mo na magpatingin. Hindi na normal ang dami ng lumalabas mula sa magkabilang tenga mo. Sandali. Ano ba yung sinabi mo? Parang hindi ko narinig ng maayos kahit katabi lang kita. Napatingin si Jano kay Ronnie. Inulit niya ang sinabi niya ng mas malakas. Subalit napansin niyang kailangan pa rin niyang lakasan pa ang boses. Hindi na ito simpleng hilo o sakit ng ulo. Habang nakaupo si Ronnie, patuloy ang paghawak niya sa magkabilang tenga dahil sa matinding sakit. Nang may maliit na uod na muling gumapang mula sa kanan niyang tenga, napapikit siya sa takot. Hindi na siya makapagpanggap na walang seryosong nangyayari. Naririnig mo ba ako ngayon? Kailangan ko lakasan ang boses ko para maintindihan mo. Oo, pero parang malayo ang boses mo kahit nandito ka lang sa harapan ko. Yan ang sinasabi ko. Hindi na lang pangangati ang problema mo ngayon. Baka pansamantala lang ito. Baka bumalik din ang pandinig ko kapag nawala ang sakit. Sana ganun nga. Pero hindi natin dapat hintayin na tuluyang ka mawala ng pandinig. Napahawak si Ronnie sa kanyang tenga at napatingin sa sahig. Hindi na siya basta nang gagalaiti o nakikipagtalo. Ramdam niyang may tunay nang nagbabago sa kanyang katawan. Bukod sa uod at sakit, nagsisimula na ring mawala ang linaw ng mga tunog sa paligid. Hindi pa niya alam kung permanente yun ngunit sapat na ang pagbabago para unti-unti siyang matakot. Napahawak si Ronnie sa magkabilang tenga. Mula nang magsimula ang kondisyon niya, hindi na siya nakipagtalo kay Jano. Nakatingin lamang siya sa mga uod na nasa kanyang kamay habang patuloy na kumakalat ang mabahong amoy sa buong bahay. Ronnie, paano kung hindi na ito mawala? Hindi natin malalaman hanggat hindi ka nagpapatingin. Hindi ako makakapag-duty bukas nito. Hindi ka na nga dapat bumalik sa trabaho hanggat hindi ka nagpapagamot. Paano? Baka tanggalin ako. Mas mabuti nang hindi ka muna mag-duty kaysa may mangyari pa sa'yo. Hindi na sumagot si Ronnie. Naupo siya sa gilid ng kama habang nakayuko. Sa labas, hindi niya na marinig ng malinaw ang mga tunog na dati ay karaniwan lamang sa kanya. Samantala, patuloy ang matinding sakit sa kanyang mga tenga at ang mabahong amoy na tila lalong lumalakas. Sa gabing yun, tuluyan nang hindi nakapasok si Ronnie sa trabaho. Hindi niya pa rin alam kung sino o ano ang sanhi ng nangyayari sa kanya. Ang alam lamang niya, unti-unti nang kinukuha sa kanya ng kakaibang sakit ang mga bagay na dati niyang ipinagmamalaki. Ang lakas ng kanyang boses, ang tapang niyang manakot, at maging ang kanyang pandinig. Samantala, makalipas ang ilang araw, hindi pa rin umaalis si Lola Nympha sa ospital.
Patuloy niyang binabantayan si Annabel habang hinihintay ang anumang pagbabago sa kalagayan nito. Isang umaga, habang inaayos niya ang kumot ng apo, napansin niyang gumalaw ang mga daliri nito. Annabel, Apo, naririnig mo ba ako? Si Lola ito. Nandito lang ako sa tabi mo, Apo. Lola, nasan po ako? Diyos ko, nagising ka na nga. Nasa ospital ka, Apo. Huwag ka matakot. Nandito ako. Bakit po ako nandito? Ano po ang nangyari? Naaksidente ka pagdating mo rito. Pero ligtas ka na ngayon. Kaya wag mo munang isipin ang nangyari. Inintay niyo po ako, Lola. Hindi ko man lang po kayo napuntahan. Dahan-dahang hinawakan ni Lola Nympha ang kamay ng apo. Hindi niya muna sinabi ang lahat dahil mahina pa si Annabel at kailangan itong magpahinga. Dumating ang doktor upang tignan ang kondisyon nito at sinabi na magandang senyales ang paggising niya. Kailangan pa rin itong manatili sa ospital para sa karagdagang obserbasyon. Lola, gusto ko sanang magbakasyon sa'yo. Hindi ko po akalaing sa ospital ako mapupunta. Makakauwi ka rin. Huwag mong isipin ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. May nakita po akong 2 tanod bago ako na aksidente. Yung isa, mabait naman po. Si Gano yun. Siyang nagdala sa'yo dito sa ospital. Yung isa naman po, si Ronnie. Opo, siya po yung hindi ako hinayaang umalis agad. Huwag muna natin pag-usapan yun. Magpahinga ka muna. Samantala, hindi na nakabalik si Ronnie sa kanyang trabaho. Patuloy ang problema sa magkabilang tenga niya at mahina na rin ang kanyang pandinig. Kailangan niyang laging ipaulit ang sinasabi ng mga tao. Bagay na lalong nagpapahirap sa kanya sa araw-araw. Jano, ilang araw na ako hindi nakaka-duty. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Hindi ka pa nga maayos. Huwag mo munang isipin ang duty. Hindi ko na rin marinig ng malinaw ang mga tao. Kailangan ko pang lumapit para maintindihan sila. Kaya kailangan mo mag-ingat. Huwag mong piliting bumalik habang ganitong kalagayan mo. Kainis. Dati kahit nasa kabilang kanto naririnig ko ang mga tao nagsasalita. Ngayon, alam mo na kung gaano kahirap kapag hindi mo marinig na maayos ang kausap mo. Huwag mo na nga ako sermonan. Sapat ng ganitong nararanasan ko. Hindi kita sinesermonan. Sinasabi ko lang na kailangan mong harapin ang nangyayari sa'yo. Ilang sandali silang natahimik. Nakaupo lamang si Ronnie habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay. Hindi na lumalabas sa mga uod ng kasing dalas na mga nakaraang araw. Subalit mahina pa rin ang kanyang pandinig. Hindi niya alam kung tuluyang pa itong babalik sa dati. Kinahapunan, nakatanggap si Jano ng balita mula sa ospital na nagising na si Annabel at patuloy nang bumubuti ang kondisyon nito. Ipinasa niya agad ang balita kay Ronnie. Nagising na si Annabel. Sabi nila, maayos na ang kondisyon niya. Pero kailangan pa rin siyang manatili roon para maobserbahan. Napayuko si Ronnie. Hindi siya nagsalita ng matagal. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Subalit hindi pa rin niya nauunawaan kung bakit siya nagkaganito at kung kailan matatapos ang paghihirap niya. Ayaw pa rin niyang magpatingin dahil sa takot na naramdaman niya. Nang mga sumunod na araw, Ronnie, pwede ba kitang makausap? Tungkol ito sa nangyari kay Annabel. Kung tungkol sa apo mo, alam ko nang nagising siya. Mabuti naman at hindi siya namatay dahil sa nangyari. Hindi sapat na malaman mong nagising siya. Kailangan mong maintindihan kung bakit siya umabot sa ganon. Alam ko naman, natakot siya sa akin. Tumakbo tapos nabangga.
Hindi ko namang ginusto yun. Yan mismo ang problema, Ronnie. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita ang mali sa ginawa mo. Nasa loob ng bahay si Ronnie nang dumating si Lola Nympha. Hindi na siya nagtaka dahil alam niyang maaaring puntahan siya nito matapos magising si Annabel. Umupo ang matanda sa tapat niya habang si Ronnie naman nanatiling nakasandal sa upuan. Mahina pa rin ang kanyang pandinig kaya kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang bawat salita. Ano ba ang gusto mo marinig sa akin? Hindi ko naman mababago ang nangyari. Hindi ko hinihingi na baguhin mo ang nangyari. Gusto kong aminin mo lang na mali ang paraan ng pakikitungo mo sa apo ko. Mali man yun. Hindi ko naman alam na mauuwi sa aksidente. Hindi ko siya sinaktan. Pero tinakot mo siya. Alam mong gusto na niyang umalis, pero hinaharangan mo pa rin. Ganito naman talaga ako magsalita eh. Hindi ko naman nakalaing ganun siya kasensitibo. Hindi pagiging sensitibo ang matakot. Kapag may lalaking umaharang sa'yo at ayaw kang paalisin. Bahagyang napayuko si Ronnie. Hindi siya agad nakasagot dahil alam niyang tama ang sinabi ng matanda. Gayunpaman, hindi pa rin niya kayang aminin ng buo ang kanyang kasalanan. Ilang araw na siyang nagtitiis sa sakit, sa mga uod na lumalabas sa kanyang tenga, at sa unti-unting paghina ng pandinig niya. Subalit hindi pa rin niya alam kung may koneksyon ba ang lahat ng yon sa nangyari kay Annabel. Bakit ba parang gusto mong ako lang ang sisihin na aksidente siya dahil hindi siya tumingin sa daan? Dahil kung hindi mo siya tinakot, hindi siya tatakbo ng ganun. Di ko naman sinabi na gusto kong mabangga siya. Sinabihan ko lang siyang huwag umalis habang kinakausap ko. At yun ang hindi mo maintindihan. Sige na, mali na. Pero ano pa bang gusto mong gawin ko ngayon? Gusto kong malaman mo kung ano ang ginawa mo sa ibang tao bago pa dumating ang apo ko. Ano namang koneksyon ng mga yun sa nangyayari sa akin? Lahat ng taong nilait mo, sinigawan mo at pinahiya, may naramdaman. Hindi sila ang mga bagay na pwede mong pagsalitaan kung kailan mo gusto. Alam ko marami ako nabastos. Pero hindi naman siguro dahilan yun para ganito mangyari sa akin. Sigurado ka bang wala kang ibang dahilan para isipin kung bakit biglang nagbago ang katawan mo? Napatingin si Ronnie sa matanda. Hindi niya inaasahan ang tanong. Ilang araw na niyang iniisip kung bakit biglang nagkaroon ng mga uod sa kanyang tenga. Bakit hindi na walang mabahong amoy at bakit humina ang pandinig niya. Lahat ng yon nagsimula matapos maaksidente si Annabel. Kung may alam ka, sabihin mo na. Pagod na ako sa mga nangyayari sa akin eh. Hindi pa ngayon. May kailangan ka munang aminin sa sarili mo bago ko sabihin ang alam ko. Ano pa ba ang kailangan kong aminin? Saka ano ba ang kailangan kong malaman? Na hindi aksidente ang lahat ng nangyayari sa iyo. Anong ibig mo sabihin? Tumayo si Lola Nympha at kinuha ang kanyang bag. Hindi pa niya sinabi ang lihim na matagal niyang itinatago. Naiwan si Roning nakatingin sa kanya habang lalong bumibigat ang kanyang pag-aalala. Naisip niyang baka may dahilan ng lahat ng paghihirap na nararanasan niya. Hindi pa niya alam na ang taong kaharap niya ang may sagot sa lahat ng yun. Teka, sandali. Kung may alam ka sa nangyayari sa akin, sabihin mo na. Hindi ko na kaya eh. Kung ganon, nahihirapan ka na. Sige, aaminin ko. Ako ang dahilan kung bakit nagkaganito ka, Ronnie. Ako ang nambarang sa'yo. Ano? Barang? Ikaw? Bakit mo gagawin yun sa akin?
Dahil lang sa mga salitang sinabi ko sa'yo? Hindi lang dahil sa akin. Ginawa ko yun dahil muntik nang mamatay ang apo ko dahil sa ginawa mo. Hindi ko namang ginustong maaksidente ang apo nyo. Hindi ko akalain ganong kalala ang mangyayari. Pero alam mong natatakot na siya. Narinig mo siyang pakiusapan kang umalis. Pero ipinagpatuloy mo pa rin. Napayuko si Ronnie. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Hindi niya kayang sagutin ang bawat sinabi ni Lola Nympha. Alam niyang hindi na niya maaaring sisihin si Annabel sa nangyari. Kaya pala biglang nagkaroon ng mga uod sa tenga ko. Iyon ang kapalit na mga ginawa mo. Hindi ko alam kung gaano katagal mo yun titiisin kung hindi mo aaminin ang mali mo. Lola, mali ako. Hindi lang sa apo nyo. Ang dami kong taong binastos at pinahiya. Matagal kong tiniis ang mga sinabi mo sa akin. Hindi ako gumanti dahil ayokong makipagtalo sa'yo. Ngayon ko lang naiintindihan kung gaano ako kasama. Akala ko wala lang sa mga tao ang mga sinasabi ko. May mga taong umuwi na masakit ang loob dahil sa mga salita mo. Hindi mo lang nakita dahil wala kang pakialam. Patawarin mo ko, Lola. Alam kong hindi sapat ang sorry para sa lahat ng ginawa ko. Pero totoo, nagsisisi na talaga ako. Hindi ko makakalimutan ang nangyari. Gusto kong matuto ka at huwag nang gawin sa iba ang ginawa mo sa amin. Kung pwede lang, ayoko maranasan ulit ng kahit sinong pinagdaanan ko. Pagod na akong maging ganitong tao. Kung tunay ang pagsisisi mo, aalisin ko ang barang. Pero, hindi ko maibabalik ang lahat ng nawala sa iyo. Kahit ano pa mangyari sa akin, tatanggapin ko. Basta patawarin mo ko. At huwag mo nang hayaang mangyari ito sa iba. Hindi agad sumagot si Lola Nympha. Nakita niyang hindi na katulad ng Ronnie na dati niyang kinakausap ang lalaking nasa harapan niya. Wala nang yabang at pangmamaliit sa boses nito. Sa halip, nangingilid ang luha habang hinihintay ang magiging desisyon ng matanda. Bukas, aalisin ko ang barang. Pero, tandaan mo ang natutunan mo rito. Opo, Lola. Hindi ko yun makakalimutan. Kinabukasan, bumalik si Lola Nympha sa bahay ni Ronnie. Mahina pa rin ang pandinig nito at kailangan niyang lumapit kapag may kausap. Subalit mas kalmado na siya kaysa dati. Habang nakaupo si Ronnie, humarap sa kanyang matanda at sinabi nitong oras na para tapusin ang barang. Ronnie, aalisin ko na ang barang. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin na mawawala ang lahat ng naging kapalit ng mga ginawa mo. Naiintindihan ko, Lola. Kahit na hindi na bumalik sa dati ang pandinig ko, tatanggapin ko yun. Ang mahalaga, huwag mo nang ulitin ang dati mong pakikitungo sa mga tao. Hindi na. Hindi ko na gagawin yun. Ngayon ko naintindihan kung gaano kasakit kapag minamaliit at hindi pinapakinggan. Hindi na ako ulit mambabastos ng mga tao. Kung ganon, patawad na rin sa'yo. Hindi ko rin gustong patuloy kang maghirap. Salamat, Lola. At patawad din sa lahat ng ginawa ko sa iyo.
Matapos sabihin yon ni Lola Nympha, nagsimula nang mawala ang natitirang sakit sa magkabilang tenga ni Ronnie. Unti-unting nawala ang kakaibang pakiramdam at wala nang lumabas na mga ukod. Hindi na rin kumalat ang dating mabahong amoy. Subalit kahit nawala ang barang, hindi na ganap na bumalik ang kanyang pandinig. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang nakauwi si Annabel mula sa ospital. Nang makita siya ni Ronnie, hindi na sana niya haharapin ito. Subalit lumapit ito at humingi ng tawad ng walang dahilan o palusot. Annabel, patawad sa ginawa ko sa iyo. Alam kong hindi ko mababawi ang takot at sakit na dinanas mo. Hindi ko makakalimutan na nangyari. Pero nagpapasalamat ako na ligtas na ako ngayon. Natutunan ko na ang pagiging tanod. Hindi lisensya para mang-insulto o manakot ng ibang tao. Sana panindigan mo yan. Maraming taong maaaring masaktan kapag hindi mo binago ang ugali mo. Mula noon, hindi na bumalik si Ronnie sa dating bastos na pag-uugali. Hindi na siya naninigaw sa mga batang sinisita. Hindi na iniinsulto ang mga residente. At hindi na ginagamit ang pagiging tanod para takutin ng iba. Mahina man ang kanyang pandinig, naging paalala yun sa kanya na hindi lahat ng maling ginagawa basta nawawala kapag humingi ng tawad. Doon niya natutunan ng aral na hindi kailanman dahilan ng pagiging tanod, pagkakaroon ng posisyon, o pagiging mas malakas para bastusin ang ibang tao. Ang salitang binibitiwan natin, maaaring mag-iwan ng sugat sa hindi agad nakikita. Matutong rumispeto, makinig, at isipin ang epekto ng ating ginagawa bago pa tayo balikan ng karma. Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana po may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share, subscribe para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang gante, para mas exciting, i-comment niyo na kung sino yung character ko na paborito niyo sa mga binosesan ko. Ito po sila sa anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang ulit mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo! Shoutout kina Sugimura Perla Castro na first commenter natin, Angel Ann Agramon, Meldy ng Malaysia, Maria Oros, Mary Sadia, Lenny Albuero, YGC ng England, Evelyn Malalay ng Cebu, Bella Abellano, Judith Bisnar, Rosalie Orozco, Demi Crisman Sila da Cabrera, Kiramini ng Niigata, Japan, Fiona Rotero ng Bacoor, Cavite, Mary Jane Baniked ng Pangasinan, Christian Chavez, Sereca Shea, Blanca Oliveros, Gia Gigi, Rihanna Espero, Julie Batay ng Iloilo City, Raven Tennyson at Lola Feli, Diosa Shim J ng Lipa, Batangas, Purificacion Fernandez Dulay ng Riyadh, Saudi Arabia, TV Ranyada, Gloray Ramos, Mirasol Masuher ng Riyadh, Cristina Peru, grabe ang galing nyo po ma'am, salamat po, Luis Mangako, Jojo Obea ng Samar, Yomi Kelly, Thea Tabis ng Manila, Janine Bandoho, Fatima ng San Diego, California, Connie Francisco ng Dubai, Sofia Salasa, Crystals Philippines, Annie Grace Ortiz ng Bacolod City, Josephine Beroya, Edna Bigtas, Girly Joy Gamalong ng San Lorenzo, Masinloc, Zambales, Ningose ng Texas, Mary Grace David ng Bahrain, Altazain, Mestisang Bangus ng Japan, Jehan Sangki, John Michael ng Pasig City, Cristina Morales, Ibad Sandy ng Riyadh, Cute Survivor ng Japan, Senon Kayabyab ng Zambales, Janea Danguson, Neri, Edmund Ese, Shana D ng Japan, Juliet B ng India,
I'm Black, Abacada ng Admiralty Hong Kong, pati kay Carmela Pinafiel ng Causeway Bay, Hong Kong, Queenie Ken Cuenca, Joy Molina ng India na taga Zamboanga, Sibugay, Mary Angeline Palas, at Christina Sasedor. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamu Lubina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Pagaling ka to Fox, kay Keisha Chua ng Torrance, California, kay Tita Susan Dukhan ng California, kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California, at kay Ryan Cutie Bear. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin ha. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig sa mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan ha. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!